Idol, Sure. after 11 years, ito ang second interview ko sa'yo. Nung Yes, sir. una, Zamboanga, Yes, sir. and then pangalawa, ito yung Marawi Adventures mo. And I'm very, very proud na magkaibigan tayo at nagtiwala ka na i-share yung sniper war stories. Major Blas Alsiao, Yes, sir. super sniper. Sir, during that time na bago pumutok yung Marawi, sir, is course director na naman ako ulit ng class ng sniper ng 23. Tapos, nung ongoing ang iron sight ng estudyante ko, nasa ano kami, sir, nasa Fort Mag kami nung during that time, is first, katatapos lang ng record firing ng ano noon ng iron sight ng M16. So mga estudyante ko is may police, may navy, at army. So nung ongoing, mag-i-start na kami ng range series ng M14 iron sight. Doon, nag-boom yung Marawi. Week pa lang yun unang linggo. So, sabi ko, masaya na naman sila kasi may laro na naman na magandang basketball. Although, ang alam ko lang is saglit lang yung nangyari sa Marawi na yan. And then, dumating yung second week na yata, tumawag na si General Pahe, Regiment Commander, na tinanong niya kung ano yung status ng estudyante ng sniper. Sabi ko, katatapos lang ng ng record firing ng iron sight ng M16. So, ongoing lang kami, nasa 300 na kami, sir, ng time na yan. 300 na kami ng range series ng M14. So, unang tanong niya is, kaya na bang bumira yan? Sabi niya, yes, sir. Kaya ng estudyante ko bumira kung iron sight. Kasi naituro na namin, sir. Kung sa scope, kaya ba? Sir, hindi pa kaya kasi wala pa talagang naituro kung paano mag-compute ng scope, tapos kung paano mag-adjust regarding sa mga windage. So, ganun ba? Sabi ni Sir Pae. So, sige, kung kaya mong i-rush up, sir, hindi kaya i-rush up ang sir, hindi kaya i-rush up ang scope. Ayan ang mabigat na major subject yan. So anong gagawin natin? Sir, ituloy ko lang itong iron sight kahit hanggang 500 lang para sa at least kumpiyansa na tayo. Sige, kung kaya mo this week. So, after 2 days, tumawag si Colonel Labara, the commandant of the school dati, sir. Sabi niya, Blas, ano ba yung mga baril nyo dyan? Kompleto ba kayo ng equipment? Sabi ko, sir, ang baril lang namin dito is itong mga ECOG na galing Bataan with scope na 556 na may ECOG scope na galing Bataan. Yun lang ang dala namin dito kasi yung mga M24 is dala ng mga nagbody sa Ranger course na ongoing yung test mission. Ganun ba? Yes, sir. Mga mga secondary weapon, sir. Wala kaming secondary weapon kasi lahat napadala sa estudyante. Sige, tawagan kita mamaya. Yes, sir, sabi ko. After 1 hour, tumawag ulit. Blas, kung may time ka, baba ka bukas sa GHQ, may mga diretso ka na sa Lagcom, alam na ng higher headquarters, mag-withdraw ka na ng equipment ninyo. Tapos kung may iba pang sniper rifle doon na hindi alam ng tropa, baka pwede mo nang kunin. Sige, sir, sabi ko. So, sa madaling salita, nagbiyahe kami. Diretso kami sa Lagcom. Nagpakilala lang ako na ako yung kami yung mag-withdraw ng equipment ng sniper. So, sa madaling salita, nakakuha kami ng puro R4 attached as M203. So, nakakuha kami ng siyam
na puro R4 attacks yung 2 at 3. That time, bumalik kami, sinabi ko kay Sir Navarra na walang sniper rifle, kundi ito lang. O, sige, pwede na yan. So, prepare kayo. So, after kinabukasan, may sundo na kami. Tapos, sinabi ni, Sir Pae, diretso na kayo sa Clark. May naghihintay na ng sasakyan niya. O, sa madaling salita, diretso na. Pero ang sabi ni Commandant, ang dala ko lang is yung organic ng Ranger para madali mong organic na Ranger, mag-iwan ka lang na magbantay sa ibang estudyante mo, lahat ng EI mo, dalhin mo. Yes, sir, sabi ko. So, madaling salita, nandun na kami sa Clark, flight kami, dumating kami sa CDO, may nag-aabang din ng bus, diretso kami biniyahe, madaling araw. Pagdating namin sa brigade, sa Marawi, dun sa Tuktok, dun na. Ni-entertain ng mga putukan, madami ng nag-report na ako kay Sir Pahe, na briefing niya ako, tapos sabi niya, insert tayo. Sige sir. So madaling salita, kinabukasan, in-insert na kami. So, ano pala yun sir kumbaga, pinapakaramdaman muna namin kung anong status kasi ang sabi, hindi makatawid ang tropa dun sa tulay. So, Mapandi. yes, sir. Doon sa kasi isang entrance, isang exit doon sa Marawi yung tulay na although madami nang nagtambakan ng mga tropa, hindi sila makatawid. So ang plano is nung nag-link up kami, ikutan doon sa konting bundok para makapasok. So pumasok naman, naka-maneuver. So, pumasok ang under ng 3rd Battalion na si Sir Monching. So, pwesto na kami, nakuha namin yung, tambakan ng mga, rice mill. So, yun ang namin. Doon ka unang in-attach kay Monching. Yes, sir. Third Doon ako SRB. na-touch ni Sir Pae, ni Regiment Commander. So, yung sir, doon kami muna nilagay. So, binibriefing lang ako ni Sir Monching. Tapos sabi niya, mag-recon ka na ng pwesto nyo. Tapos, ikaw na ang bahala sa, sa team mo, o sa platoon na dala mo na puro sniper. So, yes sir, sabi ko. Pero hilaw na sniper pa to, di ba? Hindi naman sir. Merong kasama? Yes sir, itong mga EIs ko. Mm. Yan, mga EI ko. Ang nangyari ngayon, yung mga estudyante ang naging spotter namin. Mm. So pero yan sir, yung mga estudyante is bumibibara talaga ng iron sight nga lang na importin. So hindi rin kumpiyansa ang kalaban. Kasi tumatama nga ng 500 to 600 Iron sight. Iron sight yun sir. So, yun sir, sa madaling salita, nilatag nila yung plano, nag-briefing sila. So, ako, naayos ko rin kung paano yung movement ng tropa, kung saan ma-attach, na anong suportahan niyang company, kung sino So, ang sinusuportahan namin is isang estudyante ng Scout Ranger na nagte-test mission. Ito yung hawak ni Sir Kabugon. Sir, class 200. Yes, sir. Tapos itong isang batalyon, sir, ng 3rd SRC. 3rd SRB, sir. So, ang una is, puro OP lang kami, sir. OP muna, OP. Pakiramdaman, sir. Parang sa Sambuanga rin na pakiramdaman muna. Ano yung kwan mo, di ba? Una mong kwento sa Sambuanga. Yes, sir. Bumabalik yung, sabi ko, eto na. Paano? Sige nga, ano yung utak mo nun? Unang pasok ko, nung na-attach ako kay Sir Monching is, ito yung attach ko rin nung sa 32nd IB. Sambuanga. With kabady ko yung 7 company no. So, pumapasok talaga sir. So, OP lang. Pakiramdaman. Wa na magandang pwesto. Kasi, yun nga, mga sabi is nakapwesto na yung mga sniper. Tapos, itong umiikot pa rin daw yung sir, yung
naka-Hilux na naka-mount yung 50. Ay, yun, nasa video yun ng ano yung mga very brave na yun. Yung, Yes, sir. ano pa, mga unang linggo yun, di ba? Yes, sir. Nandun pa. So, ano mo yun? Yes, sir. Yun ang mga ano nila, sir. So, tinuro ni Sir Monching na yung highway na yan, dyan lumalabas, tapos bumibira dito. Ganun ba, sir? Sige, sir. At i-try namin pwestuhan. Sige daw, Blas. Sabi niya. So, sa madaling salita, nag-recon ako na mapwestuhan. So, sir, clear ba yung malaking Petron? Sabi ko, yes, Blas. Medyo okay yan. So, hindi ko pa pinupuntahan. So, madaling salita, kasama pa rin ako ni Sir Pae. So, okay na kayo, Blas. Yes, sir. So, nung pangalawa yun pangalawang punta namin sa 3rd SRB, briefing uli si Sir Monching. Kasama ko pa rin si Sir Pae, tapos yung tropa ko, 2 KM kami. So, ano yun, mga 10 o'clock yata, I think. Hindi ko naman. Gate yun, sir, na gate. Ito yung, sir, gate. So, ang unang lumabas, pag open ng guard, yung tropa, lumabas yung KM ko. Paglabas, sumunod yung sasakyan ni Sir Pae, biglang lumitaw, isang tao. May hawak ng sako. So, hinto ko. So, hinto agad. Itong tropa, sigaw. Ano ka? Sino ka? Sabi ko, wag mo na sigawan yan. Diretso na kami. So, kinabukasan, in-insert na ako ni Sir Pae. So, may nakuha kami na magandang pwesto na 3 stories doon sa Petron. Kumbaga, may-ari siguro ng Petron. So, tabi lang ng main Petron yun, yung bahay. Kung nasa second floor ka, likod niya is Petron na malaki. One time, mabaho na sobra ng baho. Anong week na to? Second week? Hindi ko na alam kung, mga 3rd week na siguro, sir. Babaho na. Sabi ko dun sa tropa, sina Alejo, ikutan nyo nga. Hindi natin matik yung baho Nung inikutan, nagtawag yung tropa. Kasi kami lang yung nakapwesto dun, sir Wala na dito sa Petron. Inikutan, sabi ng tropa, sir, madaming patay doon. Ganun ba? Sino, punta natin. Ma-identify nyo ba? Hindi, sir, kasi puro putol ang ulo. Nung pinuntahan namin, mga trabahante ng Petron na puro putol ang ulo, na tapos tinambak lang doon. So, sabi ko, kunin nyo na yung mga gulong na bago dyan, sunugin nyo na. Kasi hindi kaya. Yun, sa madaling salita, sinunog. Yun, sir, halo ng mga civilian employee ng trabahante ng Petron. So, yun yung yun yung parang pagpasok na ng Sir, Zamboanga sabi ulit ko, mo sa'yo. ito na yung ginawa din nila noon sa Zamboanga na walang patawad talaga. Na kahit civilian is wagam talaga. Sa madaling salita, inabangan na namin talaga yung sir, yung sinasabi ni Sir Monching na may 50 caliber. Gaano kalayo yon? Mga estimate mo? Na sir, na rangefinder is nasa kulang-kulang 1.4. Pero yung bungad niya is yan, 1.3. So, kulang-kulang, na yan, sir, 1.5. Ganun, sir. 1.4 tapos... Yung bungad niya kasi pababa yun, sir. So, sabi ko, pag bumaba dyan, 1.2 na yan. So, ang sinet ko is yung Barrett na yun kasi yung naisirod-sirod sa Port Magsaysay na yun yung naiwan. Yun ang hawak mo? Yes, sir. Yun ang hawak ko. Tapos yung sa spotter ko, yung baril niya na iron sight. Di ba Zamboanga Barrett din ang hawak mo? Yes, sir. Yun din. So ito, Barrett din? Yes, sir. Yun pa rin yung ginamit ko sa Zamboanga na Barrett. Okay talagang yan yung lucky Barrett mo Yes, sir. Yun pa rin ang dala ko. So, yun, fix ko yun. Nabangan namin almost 2 days. Although yung 7 company, umabante na. Kasi medyo na-clear naman. Snipe sina Sinugba, Sergeant Sinugba, sina Sergeant Alejo. Umabante na sila konti. So,
Yung 7 company, medyo maabante na. One time, mga tanghali, sir, nag-re-request na yung, ano, sir, yung shipping company ng support. So, ako naman, naka-ano lang kami sa lamesa. O may ano kasi, sir, may salamin doon sa third floor. Pantay kasi doon sa, ano silhouette ng doon sa kalsada. So, nakuha namin is 1.3. Sabi ko doon sa spotter ko, ibuka mo lang yung yung kurtina, tapos konting basag mo lang dyan sa salamin na pwedeng idaan yung bala. Makikiraad lang tayo. Sabi ko. So, almost 10 meters ang layo niya from dun sa dingding na salamin na yung colored na kita mo pero hindi ka kita sa labas. Binasag lang yung spotter ko yung gilid ng salamin para hindi halata. Na doon ko niumang talaga, gitnang gitna. So, nakapix. So, sa madaling salita, nakadapa din yung spotter ko. Sir, coming na. So, mayroon talaga. Pababa na yung yung Hilux na may escort na motor. Anong laman doon sa Hilux? Yun yung sinasabi nila na 50 50 caliber. Oh, may escort na motor na dalawa. Parang talagang kung makikita mo sa pelikula ng USA, Afghanistan ang dating siya. May escort Yes, na sir. motor. Oh, so, Yung Hilux na yes, sir. Sige, sabi ko, 1.2 to, 1.2. 1.3. Kunin mo, tignan mo talaga yan. Sabi ko, ang ibabanat ko is itong tracer para makita mo yung bala na namumula. Sabi ko, talagang score na ito. Sabi ko, Yan yung magiging unang score mo ng Marawi. yes, sir, ito na ang pinakaunang score ko. Sige, sir. Sir, palapit na sa 3.2 na 3.2, 1.3 na sinukat na natin. Sige. Nung eksakto na talaga kasi sabi ko, ito, pag pumunta dyan, magsaside view yan. Kasi ready for bibira yan, tapos diretso U-turn yan. Yan ang pattern, yan ang impo ni Sir Monching na iniimpo ng tropa. Pag umangat siya dyan, ibabalagbag niya yung sasakyan niya, puputok siya, sabay diretso U-turn. Kasi takot din birahan sabi ko. O di, yun na, inabangan ko talaga. Nung pag-shift niya ng ganun, tapos makita mo na iikot niya yung 50 niya, bumuga na yung dalaga ko, sir. Pag sabi niya, hit! Sabi niya ngayon. Di, kita talaga, sir. Na wala na yung tao doon sa ibabaw ng Hilux. Ang umikot lang yung Hilux, sabay sinundan ng motor niya. Tumba talaga, sir. So, hit, sir. Sulat mo dyan sa kalendaryo mo. Lupit Oo, tapos